Alright, Mabsat, nandito tayo kay Attorney Rene Bueno. May nakita kong topic niya dito. Ay, actually, 3 days ago pa to, no? Sabi niya dito, nasaan na si Bato de la Rosa? Basura agad ang reklamo. Diyos ko Lord, bakit nga naman? 7 months missing, nawawala si Bato de la Rosa. Present sa sweldo, absent sa Senado, protektado ang accountability ni Bato. Tragis. Sige nga, Attorney. Pakinggan natin si Attorney. Pogi, di ba? 7 years na ako dito sa Vietnam. More years to come. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At maganda po itong kwentuhan natin ngayon, kaya medyo mag-adjust na kayo ng inyong upuan, mga amigos, no, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, dahil meron po tayong special guest sa usapang ito, pero hindi siya physically present. Siya ay ating lamang pong pag-uusapan. Hindi natin kasi pwedeng pag-usapan ng Ethics Committee nang hindi na babanggit ang isa sa pinaka-controversial na missing in action sa kasaysayan ng Senado, ang ating pong paboritong The Rock, no, ng Pilipinas. Alam niyo ba kung sino tong The Rock? Rocker to eh. Walang iba kundi si Senator Tragis, meron pang rock, baby, you rock. Bato de la Rosa. Oh my God. Okay, so alam niyo po, medyo matagal-tagal na nating hindi naririnig ang boses at nakikita itong ating senador na ito from Mindanao. At ilang buwan na bang absent si Bato ngayon? At nagagalit ng ating mga mamayan, tuloy-tuloy pa din daw ang sweldo. Pero hanggang ngayon, wala pang action dyan sa ethics committee dyan sa Senado. So alam niyo po ba, mga amigos, mga amigas, na may nakasampang ethics complaint nga dito laban kay Bato? At ano po ang dahilan? Ano po ang rason? Simple lang, no? Pero matindi, no? Halos 7 buwan na siyang hindi nakikita sa mga sesyon na nagaganap dyan sa ating mataas na kapulungan sa Senado. So, ang tanong ng mga nakakaraming tao, nasan po si Bato? Bakit hindi natin nakikita? Pero sweldo ng sweldo. Paldo. Ngayon, gawa tayo ng imagination dito, situational, no? Mga amigos, mga amigas, kung ikaw yung empleyado, no, ng isang opisina, at 7 buwan ka nang hindi pumapasok, malamang hindi lang memo ang matatanggap mo sa lamesa mo o padadalang ka sa bahay mo ng memo. Baka pati gamit mo, no, sa desk, yung mga iniwan mo doong gamit, mga pabango, makeup mo doon, no, baka na-garage sale na yan, no? Pero dito sa Senado, magugulat ka 7 buwan sumusweldo, hindi pumapasok. Iba ang usapan pagdating sa Senado. So dito pumasok ang reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa. Ano ang aligasyon? Misconduct at neglect of duty. Sabi ng mga nagrereklamo, Senador, binabayaran ka ng taong bayan. Ang laki ng iyong sweldo, 300,000 mahigit yata, para ikaw ay makipagdebate sa sesyon, gumawa ng batas. Hindi yung para mag-shooting ka ng vlogs o mag-ikot kung saan-saan habang may sesyon. Hindi malaman kung saan lupa-lup ka, no, matatagpuan. Pero ito po yung plot twist, no, na nakakatawa, na nakakaiyak din. Nung dinala yung reklamo sa Ethics Committee, ang chairman ng Ethics Committee si JB, yung aking kababayan dyan sa bayan ng San Juan, no? Ano naging katwiran ng senador na si JB? Technicality na naman. Sabi ng kampo ni Bato, baka raw defective, no, ang reklamo o hindi sumunod sa crucial requirements na tinatalakay natin kanina.
So, ano mangyayari dito ngayon? No? So, para tayong naglalaro ng hide and seek dito. Taguan, no? Parang laro ng bata 'to eh, di ba? Alam nyo, witty rin itong itong ating senador na si Bato eh, no? Sabi ng ilang observers, baka raw kaya hindi siya nagpapakita sa session, diyan sa session hall sa Senado ay dahil busy siya sa pag-iensayo, no? Pag-iensayo kung paano hindi makita ng ICC o International Criminal Court, no? Kasi ang balita ay excuse me, may warrant of arrest itong si Bato de la Rosa kaugnay doon sa kasong kinakaharap din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa crimes against humanity, yung mga patayan sa war on drugs. Pero 7 buwan, hindi pumapasok. Naku, yung ibang relasyon nga, 7 buwan pa lang break na kayo. Yung iba nga, 3 months pa lang break na kayo. Pero si Bato at ang kanyang puwesto o upuan sa Senado, lumalabas dito, long distance relationship. No, ang status niya. LDR si Bato sa Senado. Ang relasyon niya sa Senado ay long distance relationship. No? Kaya may nagsasabi, baka daw ang strategy nitong si Senator Bato ay work from home. Ang problema naman doon sa kanyang home ay iba yata yung kanyang time zone o kaya naman ay nasa loob ng isang safe house na walang internet connection. Kaya itong si Bato ay hindi man lang makapag-zoom. So paano kang magkakaroon ng work from home kung hindi ka naman nakikipag-zoom, no, sa Senado upang pakinggan ng mga proposed bill, makipagdebate sa iyong mga kasamahan. So, anong klaseng work from home ang sinasabi dito ng kampo ni Bato de la Rosa? Ang sabi nga ng ilan, absenteeism daw, no? Sabi naman ng iba, baka raw itong si Bato ay literal na bato na hindi gumagalaw at hindi nakakarating sa plenaryo. Baka nanigas na to sa nakatago, no? Yun ang sabi ng ilan. Burger King King Feast from Eat. Pick one main and one side. Starts at 89 pesos only. Walang cooling crystals. Para fresh, switch to Colgate Fresh Confidence. Okay. So, ano po ba ang sinasabi ng batas sa likod ng absenteeism? And in the case of Bato de la Rosa, ano ang pwedeng gawin dito? Alam niyo po, sa ilalim ng Senate rules, no, ang mga senador po ay inaasahang dadalo sa lahat ng session maliban na lang kung may sakit siya o may official mission. Pero dito sa kaso ni Bato, wala naman itong sakit at napakalakas nga nito, no? Rocker nga ito, no? Senador, The Rock ng Senado. Ngayon, kapag ang isang senador ay palaging absent ng walang paalam, pwede itong ituring na disorderly behavior sa ilalim ng ating saligang batas. Sa kaso po ni Bato, ang tanong ng publiko ay ito: official mission ba ang pag-iwas sa mga issue? So hindi po yan official mission, no? Tago ng tago, parang nakikipag-hide and seek sa mga bata. So dito natin makikita kung gaano kahalaga ang Ethics Committee na pinamumunuan ng JB Estrada o JBR ito. Kung ang isang ordinaryong kawani ng gobyerno ay pwedeng masisante sa habitual absenteeism ayon sa ipinag-uutos ng Civil Service Commission, bakit itong isang senador ay parang may unlimited leave? 7 buwan, humigit kumulang, hindi nagpaparamdam. Kumbaga nga sa isang relasyon, no? Ito ay long distance relationship o kaya parang ito ay isang ghosting. Ginosting mo na yung opisina mo, nawala ka ng bigla, hindi ka na nagparamdam.
So, di ba may mga relasyon na ghosting, shoshotain, tapos bigla na lamang mawawala, no? So, tingnan natin dito ngayon yung sapatos ng hustisya. Alam nyo mga amigas, importante mapag-usapan natin to. At ang kaso ni Senator Bato ay ang perpektong halimbawa kung bakit ang technical requirements ay nagiging technical escape. Alam mo, may mga kaso ang Supreme Court nung araw na kapag talagang may isang kaso na idinadaan sa technicality, sabi ng Korte Suprema, isang tabi. No, itabi muna yung mga rules of technicalities na yan. Ang mahalaga, ma-serve ang justice o justisya sa lahat. Kapag ang isang reklamo ay binasura dahil lang sa mali ang pagkaka-file, habang ang ebidensya ng pagiging absent, yung 7 buwan, bakante yung upuan, kitang-kita ng buong mundo, hindi lang ng ating bansa, nawawalan ng tiwala ang tao sa institusyon. Takipan ka yun ang sinasabi ng iba, nagtatakipan dahil tabarkad yata o magkasundo at okay, nabigyan ng pabor ng araw nung nakaupo pa ang kanyang among nasa ICC, nabigyan ng pabor daw yung isang senador na namamahala dyan sa ethics. Ang Senado ay hindi dapat maging daycare center kung saan pwedeng pumasok o hindi pumasok. Kung kailan lang gusto, saka lang papasok. Pero dito, kahit gustong pumasok, talaga hindi papasok dahil may kinakatakutan. Ang bawat upuan doon sa Senado ay pag-aari po ng mahigit 100 million o 115 million humigit kumulang ng mga Pilipino. Amin po yung upuan dyan. Huwag nyo angkinin yan, pinahiram lang namin sa inyo yan. So kung si Bato ay mananatiling missing pero ang sweldo ay present at ang ethics complaint laban sa kanya ay basura agad dahil sa technicality. Hindi lang ang reklamo ang nababasura, kundi ang mismong konsepto ng accountability ayon sa ating saligang batas. Huwag niyong daanin sa technicality. Maraming desisyon ng ating Korte Suprema na isinasantabi ang technicality upang makamit ang ustisya para sa bawat Pilipino. Ang tunay na senador ay hindi yung magaling lang magdrama sa harap ng kamera, kundi yung nandoon sa plenaryo, nakikinig, nakikipagdebate para sa kanyang mga kababayan, nagtatrabaho para sa kanyang constituents. Huwag nating payagan na ang bato ng Senado ay maging bato na nakabara sa lalamunan ng ating demokrasya. Kaya, Senator Bato, tsaka yung nagbibigay ng protection sa iyo dyan. No? Allegedly, may nagbibigay ng protection sa iyo. May utang na loob yata sa bossing mo nung araw. So, kung naririnig mo ito, no? Honorable Senator Bato de la Rosa, kung narinig mo man ito sa iyong pinagtataguan, paramdam ka naman. Miss ka na namin eh. Miss ka na rin ang upuan mo. At miss ka na ng mga Pilipinong naghahanap ng iyong serbisyo. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, at huwag niyo pong kalimutan na mag-absent. No? Ay, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment dito po sa aking YouTube channel. No? Huwag niyo pong kalimutan mag-absent sa pagbabantay sa ating bayan, lalo na dyan sa Senado. Grabe. Ang galing ng explanation ni Attorney Rene Bueno doon mabsat mo. Ilang buwan na sa pag 7 months yun. Check na natin. Compute lang tayo 7 months. 300,000. 300,000 times 7. Ay, paldo. Mga kabsat. Yan 2.1 million. Ay, edi wow. Paldo talaga si Bato de la Rosa, mga kabsat. Diyos ko po, Rudy. So, grabe, no? Meron palang, di umanong protector itong si Bato. Kaya, sino kaya yung protector na to?
Attorney Rene, sino yan? medyo may kwan tayo. Meron tayong idea kung sino yan, mabsat na nagpro-protecta kay Bato. Kaya hindi siya nakakwan eh. Kung sakali man, i-technicality rin nila yan si Bato. Diyos ko Lord. Alam na this. Diyos ko po. Siya, mabsat. It's already almost 9:30 na mabsat, no? Although wala pa naman akong work mamaya pang alas 11, 11:30. May 2 hours pa ako para magliwaliw. Again guys, maraming salamat po. Thank you very much po sa makasama natin dito. Si Arton Zala, shoutout sa Ikapsat, kararating mo lang. Si Mil Rodrigo, shoutout. Allen Valencia, si Makwan, si Ana Aquino, ayan. Jenny Ramos, Carl Alejo, Elican del Carmen, at saka sa lahat ng mga silent viewers, BMP Romy, si Rex Elesna, at saka sa lahat, Deborah G, at saka sa lahat, maraming salamat. Guys, sa mga kan po, hindi pa po nag-subscribe dyan, baka naman. At syempre,